palakpak po sa ating Diyos na buhay. Ayun, napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon, no? Umuulan pero pinagpapawisan dahil masarap magpuri sa Lord. Amen! So yun, mapagpalang gabi po at welcome po sa ating midweek fellowship sa church po at sa mga nasa online po, mapagpalang gabi. And also sa atin pong mga pastor, Pastora Wen, good evening po. Pastor Archie, good evening. And Pastora Babes, good evening po. At sa mga kapatid natin sa online. And syempre, sa atin pong mga kapatid na naririto, no? Yan, so, hindi pipigil mga kapatid natin ito na hindi mag-testify sa kabutihan na ginagawa ng Lord para po sa kanyang buhay. So, yun po, umpisahan na po natin. Pero bago po yung mga nakalist dito, siguro unahin po natin may magbo-volunteer po ba? Wala, so yun. So yun po rin po ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Sister po ay batang-bata, no? Laging bata. Smiling face. Sister Baby Pulido. Tawagin po natin. Good evening. Magandang hapon po, magandang gabi. Wala ko. Kasi, sa bagay, sino ba taong walang problema, no? Pero dahil nga kay Lord, lahat ng problema nasosolve agad. Kasi nga, meron kang mga anak na medyo may problema, o kaya dumadating sa puntong talagang, Mama, paano ba to? Mama, ipag-pray nyo kami dahil nga Pero, pasalamat nga din kay Lord dahil isang gabi lang nagkagulo, pagdating ng umaga, bati ng lahat. Kaya, praise the Lord po at maraming salamat po. Amen. Talaga pong ganun, no? Pero yung ang importante talagang naayos po in the end, no? So yun po rin po ang Diyos sa buhay niyo po, Sister Baby Pulido. So yun po, pangalawa pong magpapasalamat, ating pong kapatid, Sister Mariel Balana. Alright. Magandang hapon po sa ating lahat, mapagpalang hapon at gabi. Nagulat ako kasi wala ako sa listahan at hindi ako nag-volunteer. Pero marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos sa ginagawa niya lang sa atin sa araw-araw, mula pagmulat ng mata hanggang sa pagpikit ng ating mata, ay talagang alam natin na kalooban to ng ating Panginoon. Pinupuri ko siya at pinasasalamatan dahil dito na naman ako. Hindi man ako talagang consistent every midweek dahil talagang siguro yun ang pagkakataon. Pinupuri ko siya at pinasasalamatan dahil sa kabila ng healthy kaming lahat sa bahay, although meron naman talaga mga maintenance na iniinom, yung ibang sakit tumatama sa mga alaga kong hayop kasi marami akong alaga. I-share ko lang sa inyo, namatayin ako ng isang dog. Yung maganda na tinira ko, namatay. Talagang masakit sa loob ko kasi ang mahal ng nila maintenance. Nagkasakit yung isa. Talagang sabi ko, Lord, ayoko mawala to sa akin eh. Dinala ko sa vet. Awa ng Diyos. Pagdala ko sa vet, talagang di na siya kumakain. May nangihina na siya. Pero pagdating namin sa bahay, last 2 weeks na to kumain siya kasi na-injection ng 3 injection. Tapos kumain siya. Tapos, nung isang araw ko lang uli siya na ibalik sa vet, another injection na naman ulit. Pero ngayon malakas na siya. Masigla na uli siya. Kaya sabi ko, talagang kaloob to sa akin ni Lord. At pinagpapasalamat ko pa kay Lord dahil talagang kung noong mga unang panahon na talagang pag dumarating yung pasukan, hirap na hirap ka, ultimo sapatos ng anak mo, wala kang pambili. Pero sa grasya ng Panginoon, nabago lahat yun. At ngayon, pinagpapasalamat ko kay Lord kasi malayo pa lang yung pasukan, 3 yung estudyante namin. Okay na silang lahat, wala nang iisipin pa bago pumasok. Talagang excited silang lahat na pasukan na dahil boring na daw sila sa loob ng bahay. Yun yung natutuwa akong marinig sa kanila.
hindi tulad ng ibang bata na, pasok ka na naman, papasok na naman kami. Sila, sana pasok ka na kasi nakaka-boring na sa loob ng bahay. Gusto na nila mag-aral. Kaya pinasasalamatan ko si Lord sa karunungan na ipinagkakaloob niya sa aking mga apo at sa kalakasan ng kani-kanilang mga magulang. Maraming tayo pang dapat ipagpasalamat pero talagang napifeel natin yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya't binabalik ko ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Praise God, no. Salamat po, Ate Mariel. No, totoo naman, no. Buti na lang talaga yung, hindi naman sa pero syempre yung pabalik-balik ba ng, hindi tayo mismo, no. Yung, although yung hayo, pero alam mo yun, yung kalakasan na binibigay ng Lord sa atin, no, araw-araw. At sabi mo nga, malakas yung inyong mga anak, even yung mga apo, yun, salamat sa Panginoon. And of course, tawagin ko rin po ang ating pong pastora na nais magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan ng Lord, Pastora Babe Sibilangel. Nagulat po siya. Hello, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Although, di ba, hindi ako nag-volunteer. Yan. Ganun talaga, God is a God of surprises. Alam niyo po, na-blessed ako kanina kasi nung Sunday, sabi ako kay Pastora Wig na pwede po bang hiramin yung missionary, tapos doon mag-share sa Santol. At natutuwa po ako at ang dami po naming nashiran, no, 2 pangkat kami. And then, nakakatuwa kasi yung prayer ko nung Sunday na sabi ko, Lord, dalhin mo ako doon sa mga tao na ripe for harvest na talaga. Yung mga may tanim na, tapos anihin mo na lang. And then natutuwa ako kasi yung mga nashiran po namin nila ate, ano po talaga sila, may mga church na sila, tapos nalipat sila sa ibang lugar dito. So, dinala sila ng Lord dyan at natutuwa ako dahil every time na pinagpipray, naiyak po sila. Nandoon yung hunger, yung thirst nila sa Panginoon. And then sabi ko, salamat sa Panginoon kasi answered prayer po kami. Kasi alam naman po natin na yung Santol is church planting na may mga lupa po talaga na parang may tigang, di ba? 4 kinds of soil. So, parang sabi ko sa ibang lugar naman tayo mag-share. Although malapit yun sa Santol. Kaya para kasi doon sa lugar, sa place nung church, marami na pa kasing parang competence. May mga churches doon, tapos may tinatanim pang bagong church doon na Korean church. So, parang yung wisdom na binibigay sa akin ni Lord na sa ibang lugar ka. Diba? So, yun, natutuwa ako kasi answered prayer po ako. At marami, 4 yung magpapabukas ng Bible study. Kaya sabi ko, suportahan ako ng mga kapatiran na nandoon din para maikanda kasi madali lang po talaga mag-share pero yung alam niyo po yon, yung aalagaan mo, napakahirap po yon. Grasya ng Lord yon, yung sustaining grace talaga ng Panginoon ang kakailanganin natin kasi hindi ganun kadali mag-win ng soul. Napanatilihin sila sa church, nadalhin mo siya, na mag-mature siya doon, ang daming process na gagawin. So yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi talagang ngayon ang tao ay bukas na po sa salita ng Diyos. At kailangan na lang po talaga ng isang tao na mag-dedicate ng kanyang buhay para sila po ay bahagi na ng salita ng Diyos. At the same time, maalagaan po sila sa nadala sa Panginoon. So yun po, glory to God po. At salamat din po sa mga missionary na naririto. No? Naging katuwang po namin doon sa Santol. Yun, glory to God. Amen. Talaga ang glory to God po, no? Sabi nga po ng pastora natin, yung grasya ng Lord, yung madaling mag-share, pero yung mag-alaga po talaga, no? At salamat sa Panginoon kasi sa wisdom na pinagkaloob kasi lumabas po talaga nung within the vicinity po ng church, malapit po doon. So yun, glory to God po, naging successful po. Salamat po sa ating mga missionaries. Dito lang kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-agapay po. So yun po,
time po natin para po tayo ay sa pagbibigay sa Panginoon. No? Sa exhortation po, tawagin po natin ang ating pong pastora? Hindi pa. Sister Divine po from Mindanao po para sa ating exhortation. Praise God. So magandang gabi po sa lahat, lalo na po ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen po. Sabi po, may kasabihan ng iba, kapag dumating na daw ang time na pagbibigay, pwede po daw ibigay yung time, madali lang po. Ang talent, madali lang po. Pagdating naman po sa pagbibigay, sabi ng treasure, nahirapan ng ibang Christian po. Pero alam ko na po, banda dito sa lugar ng Tansa, madali po lang po magbigay. Amen po ba? Amen po. Sabi po dito sa first, kasi Corinthians 9:7 po, sabi niya dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya lamang. Maluwag sa loob at hindi po napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, maluwag sa puso at hindi po napipilitan. So sabi nga ay kailangan po sa pagbibigay natin ay maluwag po sabi nga kung sa Bisaya ba, kanang heartily, kanang dili siya og kanang napilitan, no? Ingana daw sa basta kana ka sa Ginoo, muhatag gyud kag kusa sa atong buhi nga Dios. Kay amo man na ang gusto, amo na ang gusto ng ating Panginoon. Sabi nga magbigay tayo ayon sa ating sariling pasya po. Hindi po tayo napipilitan. Dapat po magbigay ng isang Kristiyano po ay nakasmile po. Amen po ba? Tapos tayo po ay magbigay. Praise God. Excited, tell everybody let's give unto the Lord. Get excited, tell everybody let's give unto the Lord. Get excited, tell everybody let's give unto the Lord. Get excited and give to the Lord. Get excited and give to the Lord. Get excited and give to the Lord. Ayan po, extend po natin ating hands sa ating love offering. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa mga kaloob na ibigay na Panginoon ng aming mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo po ang kailang mga trabaho, Panginoon, mga estudyante po, pagpalain mo sila din po ang ilang mga negosyo, Panginoon, pagpalain mo po. Maraming salamat, Lord God, sa mga love offering antay sa ibigay ng aming mga kapatid, Lord. I-bless mo sila, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord. Lahat ng papuri at papasalamat, Lord, ay binabalik namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po, Sister Divine. At yun, so mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa magbibigay po ng word of encouragement po sa gabing ito. Tawagin ko na po ang ating pong pastora from Mindanao, Pastora Arlene. Purihin po ang Panginoon at palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Kinakabahan ako. Kanina, galing kami kasi sa kanila ni Pastora Bibs, no? Po kami doon, no? Nag-share ng Word of God. Talagang napakabuti po ang Diyos. Marami pong tumatanggap doon, no? Alam ko na mayroong gagawin po ang Lord doon. Amen? Sa totoo, nakabahan po ako. Amen. Una, nagpapasalamat po ako sa ibinigay ni Lord na opportunity na makaharap po sa inyo, mag-share ng Word of God. Sabi ko nga, sana, pero sige, thank you Lord. No? Nagpapasalamat po ako na kung saan makapag-share ako ng sa inyong harapan, kung saan niya pang
i-encourage para sa ating mga buhay, no? Alam natin na ngayon mga kapatid, yung buhay po natin ay maikli lamang, no? Talagang hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang buhay natin. Kasi po sabi nga, ang daming mga pangarap ang tao, pero sa totoo lang po, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay, no? Amen. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Yes. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Tunay, Diyos, napakabuti mo po sa bawat isa, Lord God, na ikaw lamang ang aming Diyos, Lord, na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord God, na i-open mo po ang aming spiritual mind, spiritual heart, Panginoon, na kung saan, Lord, ang iyong salita, Lord God, ay makapagbigay sa amin ng kalakasan, Lord, at gabay, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, even sa akin, Panginoon, alam mo, Panginoon, ang kapasidad ko, Panginoon, ay limitado lamang, Lord, ang aking kaalaman, Lord, bagkus, Panginoon, sa iyo lamang ako naniwala, nagtitiwala, Panginoon, na ikaw magbigay sa akin ng kaalaman, Lord, na ma-share ko po ng tama, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, wala pa akong kasing ano dyan. Kanila lang kasi ako nag-prepare. Una, ang title po nito, ang aking isi-share ay Maikli ang Buhay. Totoo naman po, kapatid. No, kumbaga, yung buhay po natin, maraming mga tao ngayon ay hindi mo maintindihan kung ano po ang kanilang mga pangarap, no? Minsan makikita mo yung buhay ng tao ay naglalasing, no? At saka talagang yung buhay nila ay pinipili nila na masira, pero hindi po nila alam kung paano kahalaga sa Panginoon ang buhay na yan, no? Kagaya sa atin. Ang akin pong itatopic po ay nandoon sa Lucas 12:16-21. Basahin ko lang po. At pagkatapos, ay isinaysay ni Jesus sa talinghagang ito ang bukirin, na isang mayaman ay umaani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. 19. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamahinga na lang ako. Kakain, iinom, magsasaya. Ngunit sinabi na sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin, nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Kung makikita po natin dito, no, na may isang mayaman po, kumbaga, ano ko mo lang muna, no, na yung buhay ng mga tao, no, minsan, inaabuso nila. Kasi po, di ba, sa lahat ng kinikreate ni Lord, sa lahat ng ginawa ng Lord, nakikita mo napaka-special po ang tao. Yan po ang pinaka-special niya. Kumbaga, yung nakita niya na ginawa niya yan, pasensya na po kasi yung nakita niya, yung ang tao na kung saan ginawa niya mismo, talagang namangha po siya. Kaya kinireit niya po ang tao para po tayo ay talagang mamamahala po dito. Minsan po ang tao po ay talagang hindi nila iniisip ano ba ang halaga ng buhay. No? Noon pa man tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos, ginagawa man din natin noon. Kagaya sa akin, siyempre, ako naman po ay, noong dalaga pa po ako, hindi naman po, minsan kasi pag makabarkada ka, talagang, kumbaga kung anong ginagawa ng barkada mo, talagang ikaw din, magagawa mo din. Kasi parang spirit na yan, mag-transfer talaga yan. No? Pero, sabi nga, ang napakabuti lang ang Diyos, kinuha ka doon sa dilim,
nilagay ka sa liwanag. Kaya nakikita mo, ay, yun pala ang buhay ko. Hindi ko lang po talaga namalayan. Bakit ganito? Na hindi ko namalayan na inaabuso ko na ba ang buhay ko? Na walang, kumbaga hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos. Ngayon, naalala ko na yung buhay ko pala, yung kinuha na ako sa liwanag, doon ko na pala na-realize na mahalaga pala ang buhay. Kasi po, alam natin kapatid, ang buhay po ay talagang maikli lang. Kumbaga, kailangan lang po natin talaga kailangan po natin talaga na ibigay po ang best kay Lord. Halimbawa po, tayo po ay nagtatrabaho. Di ba minsan po na pinahalagahan po natin ang trabaho para magkapira po tayo. Kaya sabi nga dito sa mayaman po, no talagang nakikita niya, yung ani niya po, wala na po talaga siyang paglagay. Kasi po puno na yun. No, sabi niya nga sa kanyang sarili, mag-iinom na lang ako. No? Maglalasing na siya, siguro nagbabae pa siya. Siyempre, lahat naman kanyang kayamanan, marami siyang pera. Kaya niya gawin ang lahat ng mga ginawa na hindi po magaganda. Pero sabi nga niya, ilalagay na lang doon niya, magawa siya ng maraming malaki na, budiga, para doon ang ilagay. At sabi niya, wala na akong gagawin kundi magpakasarap sa buhay. No? Pero sabi nga ng Lord, huy, hangal. Isipin mo, ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Kung saan naman pupunta yung kayamanan, halimbawa wala siyang anak, siguro pag yung mga kapitbahay nila, siguro yun ang magkuha sa kanyang kayamanan. Kasi wala naman siyang anak, halimbawa. No? Makikita din natin sa buhay natin. No? Kumbaga, yung buhay po natin napakahalaga. Bibigyan po natin ng halaga ang buhay natin kagaya sa pag-serve ng Lord. No? Kung hindi natin nagawa noon kasi hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, pero ngayon na-realize po natin kung paano ang napakahalaga yung buhay na ibinigay ng Lord. Isipin mo yun, ang buhay ng Lord ibinigay niya sa atin. Bakit tayo ngayon, nakakilala na tayo sa Diyos, bakit hindi natin ibigay ang best kay Lord? No? Yun, doon ko na-realize na pag ikaw pala nakakilala ka sa Diyos, kahit sabi nga, kahit mahirap, totoo mahirap maglingkod sa Diyos. Kasi sabi nga, ang dami mong talagang ma-sacrifice. No? Ang time mo, ang pamilya mo. Pero kung isipin mo kapatid, yung sacrifice na yan ay hindi yan mawawala. Kasi yun po talagang, kumbaga sabi nga sa Mateo, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Kung mag-impok ka talaga ng kayamanan dito sa lupa, talagang maraming tangaw, magnanakaw. Pero kung mag-impok ka sa langit, pagpunta mo doon talagang makikita mo yan. Kaya napakahalaga kapatid ang buhay po natin. Huwag nating sayangin at talagang ibibigay natin yun kay Lord. No? Sabi nga dito sa Santiago 4:13, ay wala po. Ay sabi niya, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at sa isang tao kaming manatili roon at mangangalakal kami at kikita ng malaki. Amen. No? Kuminsan kasi mahilig po tayo mangarap. Walang masama mangarap kapatid. Kung ang pangarap na yan ay kasama ang Diyos. 'Di ba? Kasi kung mangarap ka lang man, nga walang kasama ang Diyos, talagang parang walang kwenta. Halimbawa, yung gusto mo na buhay, na gusto mo yung buhay mo ay talagang umuunlad at saka mayroon kang trabaho, maganda ang buhay mo. Pero kung hindi naman yung kasama ang Lord, lahat yan ay mawawala pa rin. Kaya yung buhay po natin, ilaan natin sa Diyos. No? Mayroon namang daming paraan na pwede mo ibigay sa Panginoon. No? Yung mag-share ka ng Word of God. No? Ang daming kailangan, maraming mga tao dyan nangangailangan ng kaligtasan. Doon namin nakikita kung paano kahalaga ang buhay ng tao. Yung nagsishare po kami doon sa Santol ba yun? No? Doon kami, kasama ko si Pastora Bibs, yung mga kapatid ko po. No? Nakikita namin yung sa pagpunta namin doon, no, sa mga tao talagang umiiyak. Talagang sabi nga, yung buhay, hindi mo dapat sayangin. Kasi po pag mamatay ka, na hindi mo nabigay sa Panginoon ang best, talagang magsisisi ka. Kumbaga nga sa aking buhay po,
ay, ako po ay 16 years old pa lang po ako, na born again na po ako, no? Na talagang ang Panginoon po, talagang pinalagahan ko po yung buhay ko na ibinigay sa akin, no? Kasi kasama pa namin, Corpus Christi pa po kami, no? Kung nakikita, nagagamit ko talaga sa Panginoon, no? Kumbaga, wala po akong natapo na oras. Pero na time na yun na talagang, sabi ko nga, imbis na 53 na kami, 53 na ako, nakikita ko na dito pala ang kagandahan ng plano ng Lord sa buhay ko, no? Sabi ko nga, hindi ko ito iniisip na makapunta po ako dito. Hindi ko po talaga iniisip yung Batangas na yan, kasi po, narinig ko lang yung lugar na yan, Batangas, pero talagang napakabuti po ang Panginoon, no? Nakapunta po ako. Talagang very welcome ang aking mga kapatid doon. At saka, mga kapatid, kung ibinigay ng Lord ang kanyang buhay, ibibigay natin sa Diyos ang ating buhay. Kasi po, hindi natin sasayangin. Minsan po, magsisisi po tayo, bakit, Lord, bakit na, kung tanda na ako, bakit ito pa, kung matanda na ako, dito po ako naglilingkod sa iyo. Pero hindi yan sayang, kapatid. Kasi yung buhay natin, maiksi lang po, pero mayroon tayong nagawa para kay Lord. Kung mawala man tayo dito sa mundong ito, mayroon tayong nagawa para kay Lord. No? Huwag nating sayangin. Kumbaga, yung mga magulang natin, yung may mga marinig natin, mahalin mo ang iyong magulang. Paano? Para hindi ka magsisi, hindi mo pinapakita sa magulang mo na mahal mo siya. Ngayon pag mawala, doon mo ma-realize, ay mahal ko pala ang magulang ko. Parang ganun, no? Sabi nga, ang ating buhay po ay parang aso. Yung ano bang aso sa Tagalog ninyo? Usok. No, di ba yung usok pag nandoon sa taas mawawala? Pasensya na po. Kung makikita po natin, talagang mawawala po. Dito po natin makikita ang buhay po natin, talagang kailangan po natin yung pangarap natin, ibibigay po natin sa Panginoon. No? Basahin po natin dito sa Kawikaan. Kawikaan 16. Nasa tao ang pag-isip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay nasa Diyos nagbubuhat. Akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layon, Diyos lang ang nakakatalos. Di ba? Mangarap po tayo, minsan mangarap ang tao sa kanilang gusto. Mangarap sila, sobrang pangarap nila. Pero sabi nga kanina sa ating binabasa, sinabi dito sa ating text, hangal, ngayon pa lang kukunin ko na ang iyong buhay. No? Isipin natin, kapatid, yung buhay po napakahalaga. Ibinigay ng Diyos, hindi lang po talagang hindi lang po talaga binigyan tayo ng Diyos ng grasya na para po tayo ay makapaglingkod sa Kanya. No, ibigay natin kasi ang ating buhay ay maikli lang. Sabi dito, nasa taong pag-isip at pagbabalak, natural tayo po ay talagang nag-iisip kung ano ba ang plano natin. Pero si Lord naman po ang magbibigay ng katagumpayan mo. 'Di ba? Ang akala ng tao, tama ang kanyang kilos, ngunit ang tunay niyang layunin, Diyos lang ang nakakatalos. Minsan po tayo, yung buhay po natin, talagang sinasabi, ay tama naman yung ginagawa ko. Hindi mo alam, yung yung direction mo, na imbes pa-straight ka, pa ganun ka. Sabi ng Lord, sige, doon ka lang pupunta. Minsan, ang gusto natin. Hindi tayo talagang nag-honor kay Lord. Lord, ano ba ang plano mo, Lord? Ano ba ang gusto mo, Lord? No, ang gusto ng Lord, yung ating ginagawa ay dapat sa Kanya galing. No, hindi po na tayo lang po. Kasi minsan akala natin tama, pero sa totoo lang, sa Lord ay hindi po tama. No? Sabi niya dito, ngunit ang tunay niyang layunin, Diyos lang ang sabi niya sa 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen. Sabi nga, halimbawa, nag-aral ka ng teacher. Siyempre, talagang lahat ng iyong ginagawa, itiwala mo kay Yahweh. Minsan kasi ang tao, kaya ko yan. Kasi minsan ang tao, akala niya kaya niya ang lahat. Sa totoo lang, kapatid, kahit makuha mo yan ang lahat, pag wala po ang Panginoon sa plano mo, walang kwenta yan, harap ng Diyos.
Kaya lahat ng plano natin, itiwala natin kaya Yahweh, lalo na po yung mga kapatid natin na hindi pa nakakilala sa Diyos, ang ating mga kapatid dito, no? Alam ko may mga kapatid pa tayo na hindi pa na born again. No, itiwala natin kay Lord kasi sabi nga ang grasya ay talagang nandyan na, no? Minsan ang tao talagang halimbawa sa buhay ko, no? Sa pag-ikot-ikot namin, maraming mga tao nagre-reject. No, sabi ko nga doon sa aming ginisiran, napaka-blessed mo. Kasi po sa aming pag-ikot-ikot, may mga tao talagang, ay wala akong panahon. Pero sabi ko nga, na ikaw nakikinig sa salita ng Diyos, napaka-blessed mo. Kasi mo pinapakita, yan talagang pinili siya ng Diyos. Habang nag-usap po kami, talagang tumutulo ang luha. No? At yun nga, na dapat itiwala mo lahat kay Yahweh. Huwag mong kakayanin na, ay kaya ko. No? Huwag mong, halimbawa, mag-take ka ng board, siyempre, hingi ka ng Lord, tapos hindi ka lang manag-review, hindi ka lang manag-study. Kailangan lahat, itiwala mo kay Yahweh. Kaya alam ko, pag itiwala mo yan kay Yahweh, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Di ba? Yun ang gusto ng Lord. At sabi nga dito sa 10, sa 9, ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Di ba? Lahat kay Lord naman eh. Wala naman sa atin eh. Kaya nga pahalagahan natin ang ating buhay, kapatid. Kung sa tingin natin ngayon, Lord, hindi ko pa nagagawa yung pinagawa mo sa akin. Kumbaga, sa isip mo, tama pala yun, no? Kailangan, kung hindi ko pa nagawa, Lord, gagawin ko na ngayon. Kung hindi nyo pa nagawa, mag-share kayo ng Word of God. Gagawin nyo pa habang may buhay, habang may lakas pa tayo, kapatid. Huwag natin sayangin ang oras. Kasi po yun ang gusto ng Diyos. No, hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang po, hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging Sunday fellowship po tayo. Tinawag po tayo, lahat tayo ay may tungkulin para gawin ang mga bagay-bagay na hindi pa natin nagawa. Even sa mga, maglabas po tayo. Minsan kasi ang mga Kristiyano matakot mag-share. Ay, hindi lang ako mag-share kasi hindi ko naman yan gift. Kapatid, kung mapagamit ka, may desire ka, talagang tuturuan ka ng Diyos. Salita yan ng Diyos, yun ang plano niya yung mga tao, makabalik loob sa Kanya. Bakit hindi ka turuan ng Lord? Kasi po minsan, nagapanguna po ang ating takot. Kaya kapatid, no, ang gusto ng Lord, habang may buhay, habang may lakas, ibigay natin ang best kay Lord. Kasi po mga kapatid, baka tayo, halimbawa, may kapitbahay ka doon, sabi ng Holy Spirit, puntahan mo yun. Oh. Tapos hindi mo puntahan. Kagaya kay Pastora Bibs, kasi habang naglalakad po kami kanina, papunta kami saan ba yun na street? Parang walang tao. May tao pero nasa loob siguro natutulog. Talagang walang tao sa labas. Doon may babae doon nakatulog. Sabi ko, siran ko sana natulog sa may tindahan. Sabi ni Pastora, parang inaano ako ng Holy Spirit, parang kinausap ako, balik tayo doon. Doon tayo sa may kalsada. Alam nyo, kapatid, totoo. Pag tayo po ay susunod sa Holy Spirit, talagang, kung gagawin mo yan, talagang ma-amaze ka. Pagpunta namin doon, nag-ikot kami, balik kami sa kalsada. Alam mo yung driver sa tricycle, nakaupo doon sa labas. Ang daming tao kasi may mga tricycle doon naka-parking. Sabi ko, Lord, timing. Sabi ko, pinuntahan ko. Kasi pag Christian kasi, yung mga babae mahiya mag-share sa mga lalaki. Pinuntahan ko, nasharean ko. Habang nagsishare ako, no, talagang nakikita ko na tinanggap niya ang Panginoon. Ang daming tao doon. Sabi ko, Brad, wag mong isipin yung mga nasa paligid. No? Talagang tumaas siya ng kamay at nagpikit at nanalangin kami, tumanggap siya sa Panginoon. Pagdating na naman doon, mayroon namang tumanggap. No, talagang umiiyak. Talagang welcome kami. Pinasok pa kami doon sa kanilang bahay. Habang nagsishare ako, tumutulo ang kanyang luha. Sabi ko, parang umiyak kasi. Talagang umiyak siya talaga. Noong napipil namin, mayroon siyang nanay. Sabi niya, sa Saturday daw, magpa-open siya ng Bible study. Praise God, no? Yun po ang gusto ng Lord. Yung buhay natin, wag natin sayangin. Ibigay natin. Kung mayroon kung magpapagamit ka kay Lord, wag mo, sa sunod na lang, Lord. Kapatid, tayo po ay may obligasyon po tayo. Pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, hindi lang po tayo mag-upo.
hindi lang tayo magkinig, kundi gagawin po natin ang ipinagawa ng Lord, even ang salvation, napakahalaga sa tao. Kaya nga sa isang simbahan, pag wala pong evangelize, wala pong mag-evangelize, talagang mahirap ang simbahan pag walang ganun. Kasi ang evangelization po talagang way. Ang mga tao po ay pwede mong madala dito. Makasimba, makarinig ng salita. Sana kapatid, kahit kunti lang po. Alam ko kanina, hindi ko kasi naisip na nagsabi pala si pastora na mag-word ako. Tapos, parang wala mang sinabi si pastora. Tapos kanina lang nagsabi si Pastora Bibs na, ikaw daw, Sister Arlene, sabi daw ni Sister, hindi man nagsabi si Sister Au sa akin. Kanina lang ako, sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord, no? Kaya, kapatid, inaano po tayo, no? Talagang, kumbaga, tinatawagan talaga tayo ng Lord. Huwag natin sayangin ang buhay, napakahalaga ang buhay, lalo na po, mabuti lang tayo nakakilala sa Diyos. Pero yung taong hindi pa nakakilala sa Diyos, diba? Sayang yung buhay nila na hindi nila alam yung buhay nila pala ay wala palang silbi. Ipag masiran mo yan, talagang doon mo nila makikita na ay totoo pala. Ang Panginoon pala, napakahalaga pala ang buhay ko. Yun po. Sana. Ito na. Oh, hallelujah. Siguro yun lang po, no? At manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Marami pong salamat, Lord. Alam ko, Panginoon, napaka-importante, Lord, yung buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hindi po namin, Lord, sasayangin, Panginoon. Lalo na po, Lord, sa iyong mga anak nandito, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, Lord, bawat isa sa amin ay maging masipag, Panginoon, Lord God, sa iyong gawain, Lord God. Hindi lang po sa mga gawain, Lord, na Sunday Fellowship, hindi lang po midweek fellowship, kundi, Lord, maglabas po sila, Panginoon, upang i-share ang iyong napakahalaga, Panginoon, na good news para sa mga taong hindi pa nakakilala, Lord. Alamin, Lord, nga, yun ang pinaka-importante sa lahat, Panginoon. Lord, manguna ka sa amin, Lord. Turuan mo kami, alasin mo ang mga takot sa amin, Panginoon. Alam namin, Lord God, na mayroong Holy Spirit, Lord, ay magtuturo sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, marami pong salamat, Lord God. Na sana, Lord, yung mensahe mo, Panginoon, ay baon po sa bawat isa sa amin, Lord, na kung saan, Lord, kahit ano lang po, ang share ko po ay hindi po masyadong mataas, pero Lord, alam ko, Lord, na ito po ay makapagbigay ng encourage sa bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, hindi naman po halata. Pero yun, salamat po sa wisdom na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay niyo po, Pastor Arlene. Napakahalaga po talaga, no, ng buhay. Maikli nga lang po talaga ang buhay, no. Pero sabi nga doon, lagi nating paglingkuran yung talagang source ng ating mga tinatangkilik. So, sino po ba yun? Siyempre ang ating pong nag-iisang Panginoon. So, yun po, salamat po sa Panginoon sa buhay niyo po, Pastor Arlene. At meron po lang konting announcement. At later po, at 8 p.m., meron po tayong profound prayers sa Zoom tonight at 8 p.m. And of course po, sana po lahat po ay maka-join. At sa virtual this Saturday po, nawa ay ma-support din po natin ito palagi yung ating prayer and sharing. And this coming Sunday po, dawn prayer with our guest pastor. So yun. And also ngayon din pong Sunday, yun po yung celebration ng ating pong Father's Day. Yan, so magkakaroon po tayo ng potluck this Sunday. So yun, muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating pagtatapos ng gawain ito. Yes, Lord, Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa aming napakinggan, Panginoon, na mensahe mo.
Nawa ang aming pong mga part, Panginoon, para sa iyong kingdom dito sa lupa ay magampanan po namin by your grace. Lord, salamat po minsan pa at itaas po natin ang ating mga kamay. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen and amen. Muli, pagpapalang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless you, brethren. Jesus will live for your name, will never be ashamed of you.